So, ayun nga po mga kapatol, for today's video nga ho ay magluluto nga ho tayo ng paksiw o nga, pinangat na galunggong na binalot sa dahon ng saging. Dahil nga ho, nasa Marilao kami for today, dahil araw nga ho ng Sabado, ay nasa Marilao ho kami. Pero uuwi na rin kami mamaya mga kapatol. At bago nga ho mahulihan lahat at nagutom na nga rin ho ang mga pamilya namin, ay magluluto nga ho talaga kami dito ni Mister ng pinangat o pinaksiw na binalot sa dahon ng saging na galunggong. Ayan, nagkakamali na naman, nag-uutal-utal na naman si Kaputol, baka mabash na naman tayo. At eto nga, pinirasang-pirasang ko na aring saging para nga kahit papaano mga kaputol ay may pambabalot tayo din sa ating galunggong na binili ni Ate Lynn. Hindi na rin talaga maharap na Ate Lynn na magluto dahil busy nga sila sa mga kapirahan nila. Huy! Ang pinunta nga ho talaga namin dito ay kung paano nga mag-ani ng sibuyas dahil hindi nga namin naabutan ang pag-aani ng sibuyas, kaya heto ang napuntahan namin ay magluluto na lang nga kami ng pinangat na binalot ng saging dito dahil pagdating nga ho namin ng gabi, kala namin ay Sabado si Ate Lynn magpapaani. Tapos pala, Biyernes pa lang nakapagpaani na pala sila ng sibuyas. Kaya Saturday kami ng gabi yata. Ay hindi, Biyernes ng gabi kami dumating. Kaya pagdating namin ay tapos na lahat. Bayaran na sila. Hoy, sana all paldo. Kaya ang ginampanan na lang namin dahil wala din naman kami makukontent ay pinagluto na nga lang namin dalawa ni Mister ang mga pamilya nila Ate Lynn. Uy, pamilya! Kami lang ang tao dyan. Siyempre, kay madalas naman kami dito pumunta kapag weekend, ganon. Kapag paani nga nila ng sibuyas. Dahil sabi ko nga kay Mister ay nagyaya nga din talaga ako na maganda yata mag-vlog doon kapag mag-harvest o magsagraw-sagraw. Pero ang the end, hindi kami nakapagsagraw ng maayos, hindi ako nakasagraw. Dahil sabi nga ho ni Mister ay wag na nga ho akong sumama doon dahil napakalayo din talaga ang lakaran. Kasi nga tapos na rin yung mga pag-harvest ng sibuyas kaya magasagraw na lang sana namin. Pero the end nga ho mga kapatol, hindi na nga ako nakasama kasi alam ni Mister na mahihirapan lang ako maglakad dahil mahirap din yung mga dadaanan pa sa maisan, sa mga ilog-ilog. Kay parang mas mabilis ang process ay siya na lang ang nasagraw. Ganon. Kaya nung pagdating nga nila, bale alas 11 na nga ho din ho kami nakakain ng umagahan. Pero tanghali na talaga, sobra ako nagutom dyan. Huy, pero bawing-bawi naman ang pagkatapos nga namin magluto na yan. Dahil sobrang sarap din talaga ang pagkakatimpla ni Aljon. Ay, charit! Kaya the end nga, mga kapatol, ay nasa bahay kami ni Gio. Tapos si Aljon ay nagsasagraw nga ho ng sibuyas. Sila na lang ang pumunta doon dahil mas mahirap nga para sa akin ang maglakad at magtawid-tawid nga ho sa mga kanal gayon dahil straight nga ho ang aking paa kay bakal nga iyon mga kaputol. Intindihin na natin yung mga kasalukuyan na nagaganap sa buhay dahil tanggapin na talaga natin na hindi talaga tayo makakapag-harvest at makakapagsagraw ng sibuyas. At the end, nakaisang red bag rin si Aljo na pag-harvest. O, diba? Powerful. At pagkatapos nga natin takpan ng dahon ng saging ang kawali, ay akin na ang agad na isinalang sa padapog na napakataas din talaga ng kalan nila. Bare 32 meters. 32 feet ang kanilang salangan. Dahil sobrang dami din talaga naming hugasin ni Aljon dahil nga kami yung nag-ano dyan. Huy, bahay mo? Ay hinugasan na lang namin din talaga. Hinugasan ko na din talaga ko. At pinaigib ko nga ho siya ng 2 timba para nga makapaghugas na kami. At mamaya-maya nga ho ay makakain na rin. Ay hindi na rin talaga naantay ni Aljon yung aming isda. Kaya nga habang nag-uugas ako dyan ay nagsusubo-subo nga ho siya dahil bumili na din talaga siya ng dilata. O, tignan mo yung gutom. Ay sabi ko nga ho sa kanya ay antayin niya na lang din talaga yung pag-uugas ko para makakain na nga din kami maya-maya. O. Dito sa amin lugar marami din talaga ang pahuli ngayon na galunggong, aloy, gayan. Dahil kapag umuulan-ulan at umaambon kay gayon ng mga may low pressure ay may mga isda. Actually, pahuli na din talaga sa tambungon. Kaya ang sabi ko sa kanya ay mamadangan nga kami. Ang padangan nga mga kapatuloy, yung nag-aabang ka sa mga gilid-gilid ng dagat. Tapos kapag may pasalok,
Gayon, mag-aabang-abang. Tapos parang mamalimos ka lang din sa may gilid. Or kaya bibili ka. Huy! Kasi kapag gayon, nagbibigay yung mga may bangka, nagbibigay yung may mga dala, gayon, na lalo na pag maraming pahuli, ang tawag doon padangan. Kasi mag-aabang ka lang sa kanila, tapos magtutulong-tulong ka sa paghakot ng paghila-hila ng mga dala, ng mga lambat, tapos magkukusi-kusi gayon. Tapos tatanggalin mo sa mga lambat-lambat nga yung mga kaputol, yung mga huling isda. At pagkatapos nun, ay meron ka nang mauuwi sa bahay. Libre yun! Ganon! Mag-e-effort ka lang, mapupuyat, mag-antay ka lang ng ilang oras, at pwede nga ako kamay kumain. Ay may isda ka na pag-uwi. So for today's video ay hanggang dito na lang ang aking munting vlog. At nung naluto na nga mga kaputol ang aming pinangat or pinais na binalot sa dahon ng saging dito sa Marilao, ay makakakain na rin kami. Finally found someone. At maraming salamat sa inyong panonood. Huwag niyong i-skip ang aking ads. At thank you so much mga netizens sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Pa-share na rin ang aking munting vlog na ito para nga ako ay mas maraming tumangkiblik. Bye! Kensan ni!